Kapag ganitong tag-init at syempre literal na summer season ay napapanahon ang mga negosyo may kinalaman sa pagpapalamig. At dahil nga dyan, speaking of napapanahon, ay gagawa tayo ng isang uri ng pangnegosyo na halo-halo. Sisimplihan nga lang natin yung mga sangkap nito dahil nga syempre alam naman natin na may kataasan ang mga bilihin ngayon. Para naman ay mailaban natin yung presyo ng ating halo-halo sa mas abot kaya na presyo. Alright, simulan natin sa gulaman. Bali, Mr. Gulaman yung ginamit ko rito. Dalawang kulay yung pinili ko para dito, pula at saka berde. Lutuin nyo lang siya one at a time. 1:1 lang naman ito, ibig sabihin sa 1 litro ng tubig ay isang sachet ng Mr. Gulaman. Once na kumulo na siya mga kainam, ay i-rest nyo lang siya for at least mga 30 minutes. Once na totally lumamig naman na yan, ay doon pwede nyo na siyang i-cut ng small cuts lang na pa-dice cuts. So pagdating naman sa mga nagayat nating saging mga kainam, ang gagawin lang natin dito is i-infuse natin siya ng asukal. Unahin na natin yung tubig. 100 ml to. Oh, 100 ml. Yeah. So sa 100 ml na tubig, maglalagay tayo ng 1/4 cup ng asukal. Granulated white sugar ito. Oh. Ayos ba? Tapos, ilagay ng banana to. Oo. At pag nahalo na, ilalagay na yung banana. Banana. Oo. Coke. Bali, low to medium heat yung level ng apoy natin dito. Antayin lang mag-caramelize yung asukal para ma-absorb totally nung saging na saba. Kapag ka napansin nyo na medyo kulang sa tubig, dagdag lang ng konti. Ngayon sa asukal naman, depende sa preference ng tamis na gusto nyo kung gusto nyo pang mag-add. Basta alalay lang tayo sa apoy tapos continuous lang yung paghahalo. Lalagay din ako dito ng mga half teaspoon ng vanilla concentrated syrup. Nilagyan ko lang din ito para mas ma-enhance yung pinaka-aroma. Napansin nyo na medyo nag-combine na yung pinaka-asukal dun sa ating saging na saba. Pwede na yun, pwede nyo nang patayin yung apoy. Okay, transfer ko lang to. Dito sa kamoting dilaw, ang cuts na ginawa ko dito is pa square cuts lang. Yan, mga ganyan yung cuts niya. So, ang mangyayari dito, parang kamukha lang din doon sa saging na saba na in-infuse natin ng asukal. Yung minatamis natin na saging na saba. Parang ganun lang din. Aantayin lang natin na magsimmer yung tubig na nilagyan natin ng asukal hanggang sa medyo matuyo siya. Ay, medyo lumalambot-lambot na siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, no? Malambot na siya. Saka natutuyo-tuyo na siya. Para ma-check natin kung luto na yung kamoting dilaw natin, gamit lang tayo ng stick. Kapag ka lumulubog-lubog na siya dun sa kamoting dilaw, okay na yun. Ayan, katulad nito. Medyo okay na siya. Medyo malambot na. Kaya pwede na yun. Lalagay na yung dito. Papalamigin na muna. Okay. Yan. O, then, tatransfer lang. O. Tatransfer lang to dito sa lagayan. Ang sarap na yan. Ayan. Ang sarap naman yan. Ang sunod na gagawin naman natin is yung mismong ube halaya. Kung saan ay gagamit nga tayo dito ng kamoting ube. Balatan lang ang kamote gamit ang peeler. Then, pakuluan sa tubig. Kumbaga, palaga style lang siya. For at least mga 30 minutes. Kapag kumulo ng ganyan, para malaman nyo kung luto na ba siya o hindi, pwede nyo siyang tusukin ng konti ganito. Parang ganyan, tusok-tusukin nyo lang. Ngayon kung medyo malambot na siya, pwede na yun. Aantayin lang natin siya hanggang sa ito'y lumamig. Matapos nga niyan ay doon naman natin gagagawin yung ating kamoting ube. Hindi ko muna binuksan yung apoy dito. Bali, pagsasama-samahin lang muna natin yung mga sangkap dito sa kawali. So una, maglalagay lang ako muna ng half cup ng condensed. Then isusunod ko na tong Alaska Evap. Half cup lang din muna. Then haluin lang muna siyang ganyan. Maayos lang itong haluin at after that ay nag-decide ako dito na mag-add ng tag 1/4 cup ng condensed at ng evap. Then continuous lang ulit yung paghahalo hanggang sa mag-incorporate yung mga inilagay natin. Ngayon para maging kulay violet talaga siya, lalagyan natin siya ng food color. Powder tong nabili ko, Green Leaves. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng food color na syrup kung ano yung available. Konti-konti lang muna. Tapos adjust na lang kapag kulang pa. Ito medyo kulang pa siya.
dagdag lang ng konti, paunti-unti lang. So in my case, sa ganito karami, na-consume ko na to isang pakete nitong violet na green lips food color. Yung isang sachet na ganito, yung 4 grams na ganito, sakto lang siya sa pagpapakulay ng ganito karami na ube halaya. Ayun sakto na yung kulay niya para sa akin. Pagka nakuha niyo na yung ganitong consistency niya, pwede niyo na siyang isalang sa kalan. Isa Ako natin na yung apoy. magsasalita ha. Tapos, Antayin lang natin siyang kumulo. At pagdating sa apoy ay alalay lang tayo hanggat maaari ay low to medium heat lang. Lalagay din tayo dito ng star margarine. Bala kong ilagay na ito lahat. Itong isang sachet na gamit ko na to, mga nasa 50 grams ito. no. Alalay lang sa apoy. Continuous yung halo niya para maiwasan yung pagkasunog sa ilalim. Importante kasi dito na mag-simmer siya para lumapot yung pinaka-consistency. Bango yan. May ube. Yung ganitong lapot ng consistency, ayan yung parang ganyan. Tapos, ta-transfer nyo na lang sa isang lagayan like llanera na kamukha nito o di kaya naman sa isang Tupperware. So, ayun na nga, nakagawa na tayo ng pang-toppings para sa ating halo-halo. Ito nga yung ating ube halaya. Ayan, kaya mas advantage kapag ka homemade. Mas makakamura ka, mas masarap at higit sa lahat ay marami kang magagawa. Ang sunod na gagawin naman natin ay yung pinaka mismong magmimistulang sabaw ng ating halo-halo. Ito yung kung tawagin ay custard milk. Una, gagamit nga tayo dito ng 2 medium size na white egg. Then ang gagawin natin dyan is isa-separate lang natin yung mismong pinaka egg yolk lang. Dahil yung egg yolk lang mismo yung pinaka gagamitin natin. Ngayon ay lalagyan lang din natin ito ng condensed milk at saka ng evap. Yung condensed milk yun yung pinaka magmimistulang pinaka pampatamis natin. Samantalang yung evap naman yung pinaka magiging pampakreamy o pampalasa. Para hindi siya maging malapot, syempre mas lamang yung dami ng evap. Sa evap all in all mga naka 500 ml ako ng lapag dyan. Bali na-consume ko yung isang buong can tapos kumuha pa ako ng konti doon sa kabilang can. At dito naman sa condensed milk, mga naka 350 ml ako o yung isang Pagdating naman sa sukat ng dami ng paggawa ng custard milk ay syempre nakadepende pa rin iyan sa quantity ng halo-halo na prepared nyong gawin on that day. Like for example, in my case naman, kaya ganito karami yung gagawin kong custard milk is ine-expect ko na makagawa ako ng at least mga around more than 5 to 8 cups na 16 ounce yun ng halo-halo. Kaya 5 ay dahil 5 kaming kakain at yung iba namang matitira na susobra ay pwede namang itabi sa ref. So after nyan, sasalang naman natin siya. Low to medium heat lang. Gamit tayo ng strainer para masala yung pinaka buo-buo. Siyempre dapat continuous lang din yung paghalo natin dito. Ayan, para maiwasan yung pagbubuo-buo niya. Mas masarap yung ganitong proseso kaysa yung lalagyan lang ng asukal tapos evap. Mas masarap yung proseso na gagawa ka ng custard milk. Sigurado mas magiging malinamnam yung timpla mo ng halo-halo. Babalik-balikan ka talaga. Kapag ka nag-simmer na siya, bahagya na siyang kumulo, pwede na patayin yung apoy tapos i-transfer nyo na siya sa lagayan like neto, Tupperware. Then pagkasali ng ating custard milk ay i-rest nyo lang siya hanggang sa lumamig. Ayun, kompleto na. Pagdating sa halo-halo ay parang puzzle lang din yan. Matapos kompletuhin ay pagsasama-samahin. Para dito sa ating halo-halo ay gagamit tayo ng 16 ounce cups. Then pagdating naman sa portioning ng paglalagay ng mga sangkap ay syempre nakadepende na sa inyo yan. Basta lang hanggat maaari, yung sakto lang, hindi labis, hindi rin naman kulang. Yung tipong pwedeng makasatisfy ng mga mamimili at the same time ay syempre meron ka pa rin kikitain. At ayun na nga, lalagyan na natin siya dito ng cash ice. At pagkatapos ay dito ay lalagyan na nga natin siya ng mga toppings like ng melon, ng langka, ube halaya at yung mismong pinipig. Kapag ka nailagay na nga yung mga toppings na yan, ay dito na natin ilalagay itong ating nagawa na custard milk. Saktuhan lang yung tamis ng custard milk na ito, pero if ever na gusto naman ng customer na magpa-add ng asukal ay pwede naman. Ask lang natin si customer if gusto nila magpadagdag ng asukal para mas tumamis or kahit hindi na. By the way, yung mga sangkap nga pala na nagawa natin dito, if ever na magde-decide kayo na i-stock ito sa ref, ay pwede mag-last ito for around mga 3 to 4 days.
At pagdating naman sa SRP nito ay pwede nyo siyang mailaban for around mga 40 pesos per order ng halo-halo. Kahit papano ay meron na diyang siguradong kikitain, pero kung mas gusto nyo pang may adjust yung kita, ay i-adjust din talaga natin yung mga sangkap na ilalagay natin para sa ating halo-halo. So ayan na nga po yung ating recipe for today, which is yung halo-halo na pwede nating maipagnegosyo. Plus nagka-bonus pa na natutunan din natin kung paano gumawa ng homemade na ube halaya. Till next video nga po ulit mga kainam, always chillax lang po tayo and enjoy!